Slim lang ba yung K9 na feature sa Philippine Star na ginagamit ng Manila Police District? Ang tanong dyan is, totoo ba yung sinasabi ng iba na ang mga Belgian Malinois o yung mga K9 dahil sa kanilang rigorous training at sa kanilang lahi o kanilang breed ay sadyang ganun lang talaga yung katawan? At dahil working dog daw ito, ay talagang dapat payat yung aso at tama lang yung itsura ng asong nakita natin sa mga litrato. Ang sagot ko dyan, that is hogwash. That is not true. Ang mga Belgian Malinois, related yan sa mga Dutch Shepherds, mga German Shepherds, these are dogs na very muscular. Hindi po sila payat. Pagpapayat ang aso, ay weak po yung aso. These dogs are not weak. These are very athletic dogs. They are not fat dogs, but they are not skinny dogs. They are not emaciated, no, normally. Okay, so they are not like whippets. Yung mga whippets, no, mukhang payat talaga, slender na slender sila, or yung mga greyhound, o yung mga azawak na mga dogs talaga na designed na mukhang sobrang payat ng itsura nila, but Belgian Malinois are not like that. But I've seen many Belgian Malinois that are like that. Ano ang reason, no? Dalawang reason ang pwede kong sabihin sa inyo na kaya ganun ang itsura ng aso na yon. Number one is nagkasakit yung aso. And kapag nagkasakit kasi ang aso, maaaring nawawala ng appetite, di ba? Pag nawala ng appetite, hindi kakain. Kapag may sakit ang aso, maaaring yung sakit niya ay nagpapangyari, or kung may mga parasites man yan, ay yung parasites niyan, like yung worms, or may mga iba pang mga parasites, ectoparasites man yan, or parasites sa loob, na kinukuha ng parasites na ito, yung nutrients ng aso, ano pat, hindi na susustain yung magandang pangangatawan ng aso. It could also be cancerous, or it could be metabolic diseases na hindi na-absorb tuloy ng katawan yung magagandang nutrients na nakakuha from the food. Okay, that's number one. The dog could be sick or nanggaling sa sakit. It could be, no, nagamot na yung aso pero hindi pa nagre-recuperate, hindi pa bumabalik sa magandang state yung katawan. Number two is malnutrition, malnourished. Ibig sabihin ng malnourished, pag sinabing mal, pwedeng sobra, pwedeng kulang, merong hindi tama. Pag sinabing malnourished, you do not have the ideal nutrients doon sa kinakain mo. So, yung dog, no, maaaring pinapakain nga siya. Sabi ng mga handlers, yung aso naman daw ay maganda naman ng blood work. Walang disease, walang sakit. Kung totoo yun, no, wala tayong nakitang evidence. Pero let's take their word for it. Updated naman sa mga vaccinations, maaaring updated sa deworming. Okay, so sabihin na natin na wala namang sakit. Pero ang tanong, yung pinapakain ba na food ay nasa tamang amount? Baka naman tinitipid yung amount para yung aso ay hindi masyadong botsyog, hindi masyadong mabigat yung katawan dahil pinapagtrabaho ng pinagtatrabaho yung aso. It could also be na yung dog food nila ay mahina yung nutrients. Number one is protein. Marami pong mga dog food brands na ang baba ng protein nila. And alam niyo ba, may ginawang studies sa mga pusa na kapag less than 40% ang protein level ng isang cat food ay nagkakaroon na kagad ng loss of muscle mass. Loss of muscle mass. Kasi alam nyo, kung nakita nyo yung mga pictures ng K9 na yun, yung spine, nakita nyo yung bawat bukol-bukol na ng spine, ano? Tapos nakita nyo yung ribs, ilang pirasong ribs yun na very, very visually obvious. Tapos nakita nyo yung hip bones. Ito yung pinaka-crucial, guys. Tingnan nyo pagka nakita kayo talaga ng sobrang payat na aso or emaciated. Pag sinabing emaciated, sobrang payat at kinakain na yung mga muscles. Makita nyo yung hip bones. Wala nang nagtumatakip dun sa mismong protrusions, wala nang tumatakip dun sa mga bukol-bukol ng hip bones. Alam nyo ba, normally, yung mga buto na yan sa hips ay natatakpan ng muscles yan, mga gluteus muscles. Ang katumbas niyang area na yan sa mga tao ay yung ating puwit, di ba? Kung maganda yung puwit mo, may tumbok doon, yun ang katumbas nung dapat tumatakip doon sa hip bones ng aso, doon sa ibabaw, no? Just before the buntot. So may ibabaw, makikita nyo, kapag nagbubukol-bukol na yung hip bones doon, ibig sabihin, kinain na yung puwitan. Wala nang fats, wala nang muscles, or konti na lang ang natitira. Kasi gumagalaw pa naman yung aso, ibig sabihin may muscles pa, di ba? Pero konti na lang ang natitira. Ito kasi ang physiology niyan. Kapag ang aso hindi pinapakain ng tama, o kaya masyadong mababa nga yung nutrients ng pinapakain nga ng marami nga pero wala namang magandang nutrients, magkakaroon ng muscle mass reduction,
At the same time, pag kailangan ng energy ng aso, wala na halimbawa blood glucose, kukunin niya yung reserves doon sa muscles and sa liver, yung glycogen na. Pag naubos na yung glycogen, ang titirahin naman niya is yung mga fats. Kukunin niya yung fats and maaring simultaneous din yan na pati yung muscles, no? Lalo na pag konti na lang yung fats. Pero yung muscles ang last to go. Yung muscles naman, kapag sobrang manipis na, kino-convert nung katawan yung muscles into energy kasi wala na siyang mapagkunan. Ibig sabihin talagang merong problema doon sa nourishment ng aso. Ngayon kasi marami kasi mga dog food, no. Alam ko kung anong ginagamit ng maraming mga canine agencies dyan dahil nagtitipid sila because akala nila dog food is dog food. Akala nila lahat mga dog food, wala man problema yan. Para-pareho lang yan. Mali. Hindi totoo yun. Ang mga dog food, iba-iba po yan. Okay, for example, no? Ito, meron ako dito. Ito yung dog food na ginagamit namin. Dinevelop ko ito para sa mga canine namin kasi nakita ko talaga kulang na kulang talaga yung mga nutrients ng mga dog food na available sa market. So ito, dinevelop ko ito. SDN42 has 42% minimum crude protein. Kumpletong-kumpleto yung amino acids na makakuha ng aso dito kaya hindi mababawasan yung muscles because of maganda nga yung food na kinakain niya. Alam nyo, kahit buto nga, most of that is protein eh. Yung buto, kinakalsify na lang yan, pero yung lamina ng buto, protein pa rin yan kasi nag-start yan as cartilage. Halimbawa naman ito, no, meron din ako ditong SDN21, 21% protein. Ngayon, kapag itong SDN42, pinapakain ninyo sa aso ninyo, hindi kayo magkakaproblema sa malnourishment because of the high protein content of this. Pero kapag SDN21 na, kailangan mong magpakain ng mas marami pa. Doble ang papakain nyo nito kasi yung protein levels nito ay malabnaw na. Lalo na kung ang pinapakain nyo ibang brand ng dog food na nasa 20% lang ang protein, iba pa nga 18% protein lang, may nakita ako less than 20% pa, merong mga 25% protein, 28% protein, pero ang tingnan nyo yung ingredients, dapat yung ingredients niya sa simula ay meats like beef, chicken, tuna. Etong SDN21 natin, kahit SDN21 lang ito, ang number 1 ingredient nito is beef meal, dehydrated beef. Number 2 is tuna meal, dehydrated tuna. Inalis yung water, inalis yung moisture para maging kibble siya. So itong pagkakaiba ng mga dog food, kaya hindi totoo na porque dog food lang yan, pare-pareho lang yung mga dog food yan, mali. O maling-mali kayo kapag sinabi nyo na wala, pare-pareho lang naman dog food yan eh. Hindi naman importante kung anong brand yan. Hindi totoo yon, mali ka. Okay, so hindi naman sa pinapagalitan ko yun na baka sabihin nyo, pinapagalitan ni Doc Abel yung mga followers niya. No, hindi ko pinapagalitan yung mga followers ko. Pinapagalitan ko yung mga nagmamarunong na hindi naman talaga aral, hindi nila alam ang pinagsasabi nila. Ako po, veterinarian po ako, licensed vet po ako, and I've been dealing with dogs since I graduated 2001. Hindi po ako nag-farm practice, wala po akong hilig sa mga baboy, manok, baka, pwera na lang kung kinakain ko na sila. So itong mga dogs talaga ang aking mahal na mahal simula noong 2007. Manalo K9 has been training dogs and deploying dogs, no? Nagpapadala kami ng mga dogs sa mga K9 units sa military and police sa Afghanistan, no? As far as Afghanistan, as far as Iraq, sinupply namin yung government nila ng mga K9s nila. And of course, dito rin sa local, na we supply the Philippine Coast Guard with 252 dogs, Philippine Marines, Philippine Army, the Presidential Security Group sa Malacanang, no? We supply them with highly trained dogs at marami pang iba. Soler, Okada, mga clients namin yan, we've been supplying them with K9s. Kaya alam ko po yan. Bago po ako nag-create ng SDN, actually, meron din kami problema sa mga dogs na nawawalan po ng muscle mass kapag nagpapadala ako sa, halimbawa, mga dogs namin sa Soler. From time to time, no, like weekly, may uuwi kaming aso from Soler or Resorts World or from Okada dahil pumayat na yung aso, kaya naglagas ng balahibo or hindi na siya masigla kasi ang ginagamit namin dog food noon ay hindi pa SDN, pero nung nag-SDN kami, hindi na kami nag-uuwi ng mga aso. Pwera na lang kung nabuntis doon dahil hindi na subaybayan na in-heat pala tapos na isama sa lalaki. Ganun na lang yung mga cases ng iniuwi namin.
Pero bihira na kami mag-uwi ng mga aso kasi very healthy na sila, hindi na nila kailangan bumalik sa kampo para mag-recuperate because of the beautiful formula that we created in SDN42 original. Yung SDN21, ngayon ko na lang nilabas yan eh. Meron din tayong SDN28 na nasa medium level na pwede nyo rin subukan. We also have SDN42 beef para dun sa mga allergic sa chicken. Si K9 Kobe ay i-rehabilitate lang muna. Pag papahingahin din, very good, no? Thank you, Animal Kingdom Foundation, na sila yung kumausap dito sa mga taong in charge kay K9 Kobe, na pagpahinga niyo naman yung aso. Huwag niyong pagtrabahuin pagka ganun ng kapayat. Hindi totoo na porque magaling yung aso, pagtrabahuin niya ng pagtrabahuin, tas ganun ang itsura. Pagpahingayin ninyo, ibig sabihin yan, may sakit na yung aso, kailangan munang umayos yung katawan bago nyo ibalik ulit sa duty. Hindi tama yun. Inhumane yun, cruelty yun kapag kayong aso ay hindi tip-top shape, tapos pinapag-duty nyo ng pinapag-duty, tapos ang haba ng oras ng duty niya. Hindi porque magaling yung aso, abusuin na natin yung aso. Yung mga aso na yan, walang kamalay-malay yan, alam nyo yun, ginagawa lang nila yung trabaho nila kasi yun ang alam nilang, in-expect ninyong gawin nila para lang sa reward na laruan, di ba? Para lang makapaglaro siya, para lang makakain din siya. Kung hindi naman pinapakain ng tama, kawawa naman yung aso. You're dealing with them wrong, no? Ako po ay alam ko yung kalakaran dyan sa canine industry. Marami nga po na nag-K9, may mga private canine agencies, tinitipid nila yung mga aso nila. Bakit? Kasi ang liit ng tubo sa canine, no? Naglalaban-laban with other canine agencies, pababaan sila ng presyo para makuha nila yung kliyente. Tapos yung kliyente pa, gagawin pa, hihingin nila ng libre yung canine sa security agency. Sabihin sa security agency, marami naman kinuha sa inyong security card, ilibre nyo na yung canine. So parang yung canine, walang bayad yan. Kaya wala sila masyadong pinanggagastos para sa dog food. Bibili na lang dog food, mumurahin. Kasi mumurahin na yun, additional cost pa rin sa kanila yun na wala silang nakukuha. Ngayon, ito pa, marami rin mga nakakuha sila ng malalaking mga kliyente, titipirin pa rin nila yung mga aso. Bakit? Kasi marami silang tongpats, marami silang binibigyan doon sa loob. Halimbawa, no, sa isang institution, no, halimbawa sa isang sabihin nating airport or sa isang port, no, yung mga opisyalis doon nanghihingi yung mga yon. O minsan hindi nanghihingi. Ano na nila yun? Expected na nila, bibigyan sila. Minsan kalahati ng kontrata napupunta sa pagbigay-bigay. Lalo pag may nag-birthday doon, merong nag-anniversary doon, kailangan magbigay si K9 agency owner. Yan ang problema dyan. Ano matitira? Minsan hindi na makapagpasweldo sa mga employee nila. Wala nang sweldo yung mga handlers. Ang liliit pa ng sweldo ng mga handlers, hindi pa binibigay yung mga SSS Pag-ibig PhilHealth. Tapos hindi pa binibigay yung overtime. Pinagtatrabaho 12 hours pero ang bigay lang is pang 8 hours. Maling-mali naman yun, di ba? Lalo na sa aso, no? Bibigyan mo ng dog food. Minsan walang dog food pa. Yung handler pa ang mag-aabono. Alam yan ng mga handlers tsaka yung mga asawat nila. Yung handler ang mag-aabono, wala kasing binibigay na pang dog food yung canine agency kasi hindi pa sila binabayaran. Yun ang problema, no? Baka in-expect na lang, maghanap ka na lang basura dyan, yun ang pakain mo sa aso mo. Naku, mali-mali. So ito po ang yun po yung katotohanan. Hindi po totoo na yung mga dogs po, na mga Belgian Malinois, mga canine, kailangan payat. Hindi po totoo yun, mali po yun. Syempre, hindi naman maganda yung mataba. Dahil pag mataba naman, ay hindi naman po healthy yun. Dahil pwede magkasakit din ng cancers, diabetes, at kung ano-ano pa, heart disease, etc. Pero yung mataba, yun, hingalin din, pero yung payat, hindi rin po maganda yun. Dapat, ang nakakapa mo lang ay yung last 1 or 2 ribs. Hindi mo rin dapat makapa yung backbone na dududududud, parang yung sa kalsada sa S-Lex or N-Lex, di ba? Yung pampagising, maganon yung pag ginanon mo rin yung kamay mo sa likod ni K9 Kobe, mararamdaman mo yung gaganon yung kamay mo doon. Pati yung hip bones. So yan yung mga ilan sa mga ilan sa mga bagay. Lalo na pagka ito pa, lalala pa yan. Kapag yung shoulders, yan yung huling talaga nauubos, shoulders saka yung muka, numinipis na, nawawala yung muscles sa muka. So,
Ang sinasabi ko lang, marami pa rin dapat gawin para ma-improve yung yung lot o yung welfare ng mga canine dogs dito sa Pilipinas. Marami po kasing mga pumapasok sa canine industry or mga handlers ng canine na wala namang alam sa nutrition. Walang alam sa totoong proper care ng mga dog. Sinusunod lang nila yung naririnig nila or pinag-uutos ng kanilang boss na wala rin namang alam. Yan. So, ito po, kung may mga questions pa po kayo, may mga iba pang concerns, clarifications, comment below. Dr. Abel Manalo po ito. Please follow and share our videos, and kung meron po kayong mga alam na mga canine na nakikita nyo sa mga hotels, may nagsasabi sa akin, may nakikita daw silang canine na ang payat din daw sa mga ports, sa LRT. Kunan nyo ng picture, i-comment nyo sa akin o padala nyo sa akin at i-post natin. Oo, kasi ayoko rin naman na gano'n ang mga nangyayari sa mga dogs kasi amongst all the dogs naman, may mga dogs, I call them super dogs kapag may mga canines na magaling talaga magtrabaho. I call them super dogs. Kaya, yan po yung pangalan ng brand natin, SDN, Super Dog Nutrition. Kasi yung mga super dogs, they deserve more than the ordinary or the regular dogs. Kasi kapag mali ang trabaho nila, pwedeng ikamatay ng maraming tao yan at ikasira ng maraming properties yan. So, they deserve more. Kasi these are dogs na hindi sila simpleng mga aso. Magagaling talaga mag-detect yung mga dogs natin ng mga explosives, Kahit na itago nyo yan, kahit na maliit lang na amount, kayang amuyin ng mga aso. Drugs, kayang-kaya nila yan, Basta tama yung pag-train sa kanila at paggamit sa kanila. Anyway, sana po makita natin si Kobe ulit after 2 months na maganda na ang katawan. Not necessarily mataba. Basta maganda yung katawan. Diba? Slender, slim, lean, pero hindi payat kagaya ng situation na nakita natin doon sa mga pictures sa Philippine Star. Mabuhay po kayo. Doc Abel Manalo po ito. Thank you.